kaibigan, for our last learning session, discover the inspiring journey of a Filipina beauty queen na nagdala ng Filipino Beauty Beyond Borders. Sa session na ito, ibabahagi niya kung paano niya ginamit ang kanyang platform to empower women, itaguyod ang pride ng ating kultura at magkaroon ng global impact. Mga go-negosyantes, Dia Mate is a multifaceted personality, a pop singer, songwriter, and performer with hit singles like Ganda-gandahan and Ikaw ang Pinili Ko. A beauty queen in her own right as the current Reina Hispano-Americana, as well as a model, actress, content creator, influencer, and a staunch advocate for mental health, awareness, music therapy, prevention of violence against women, an ally of the LGBTQIA+ community. Mga go-negosyantes, let's give a big hand sa naggaganda-gandahan at 2025 Reina Hispano-Americana, Miss Dia Mate! Gandahan kong ito, ganda-gandahan, tuwing oras ng ambagan, ang handog ko'y gagandahan. Hi, Dia! Hello! Ganda ng, yun, Good afternoon, everybody! yun yung naririnig natin ngayon, no, Dia? Ganda. Yeah, please take a seat, Dia. Ayan. Yun, pero syempre, unang-una, guys, i-congratulate natin si Dia, guys, dahil siyang nagwagi. Guys, palakpakan naman natin kasi may kasamang hiyawan, isang karangalan, di ba? Isang dangal ng lahing Filipino. Wow naman, Dia. Dia, unang-una sinasabi nila, Latina Slayer ka raw. Oh my gosh, oo nga. Isipin mo yan, ha? Kasi syempre, from Asia, na-dominate mo, yung, di ba, yung, paano pa na, ikaw talagang kinatakutan ng mga Latina. Anong masasabi mo doon? Well, when I think of Latina Slayer kasi, yung term na yan, talagang, if you're an Asian going to a international pageant, ikaw yung winner sa lahat. You beat all of the Latinas. And in my mind, when I think of Latina Slayer, si Winwin Marquez, si Ara Yes, si Arida, Winwin, ang dami yeah. mga beauty queens na magaling. So parang, holding that title for me is, wow. Parang pinakamalaking responsibilidad para sa akin. Kasi it's makes me, I guess, a role model for not only beauty queens but also women in general. I have to empower, I have to show that, you know, despite yung mga challenges, yung mga sinasabi ng mga tao sa mga Pilipino, we're not good enough, or sometimes, ako nga sa pageant ko, ako yung pinakapandak sa top 7. Isipin mo Oo, yan, ha? ako yung shortest. Pero because of, I guess, strength, hard work, we can really win. So, I'm just really glad that I have that title and I really worked hard for it Oo nga, talaga. thank you, Lord. No? Thank you, Lord. Thank you Oo. talaga sa Lord. Kumbaga, wala sa height. Wala sa height, pero grabe, di ba, guys? Tinalo niya lahat ng mga Latina, guys, ha? At Pilipina ang nanalo. Grabe. Pero syempre, Dia, syempre, ano yung mga preparations na ginawa mo for that pageant? Kumbaga, syempre, nag-aral ka talagang paano ba? Espanyol, parang gano'n, no? Oo, so nag-aral ako ng Spanish. Kasi sa pageant na yun, sa Reina Hispano-Americana, kailangan talaga na marunong ka magsalita ng Spanish. Kahit konti-konti lang, conversational Spanish, because they really appreciate it. And of course, being there, that's their domain. So, we don't speak Spanish, pero it's good to do that. It's good to be one with their people, kumbaga. And other than that, yung mga preparations, of course, yung pasarela training, yung Yes. Q&A, para physically and mentally fit ako. Oh, mga Buenos Dias. Oh, buenos dias, noches. buenos noches. Oh, Hola. Gloria Diaz. Oo. Ayan. Oh, my Pero stars. syempre, meron ka bang di malilimutan na lesson sa pagsali mo dyan sa pageant na yan? Pwede mo bang i-share sa ating... Tali, meron ba ritong gustong nangangarap na maging beauty queen? Taas ang kamay. Ay, I-text nyo na lang po ako, ha? wala I-text ba? nyo na lang po ako. Ang ganda naman yung mga babae Ayan, dito. wala ba? meron, no? Meron nagtaas ng Saan? kamay, oh. Ay, Oo, slay. oo. Yun talaga yung sabi. Oo, pero We love that. ano yung important lesson na tipong parang nung nanalo ko nito, ito yung natutunan ko, nadadaling ko at
tipong isi-share ko sa mga nangangarap din na maging beauty queen? So yung natutunan ko sa pageant nito, it's really for me about resilience and knowing how to adjust. Kasi you're going into a pageant, at least there, na they don't speak English, unlike other international pageants, yun yung instruction, pero doon, Spanish talaga. And you are in a place that's unknown, unfamiliar. So, kailangan mo talaga i-adjust. You have to learn how to push through, even if it's really hard. And ako naman kasi, when I went there, I felt a lot of, parang times where I was demotivated, times I was so tired. Kasi us beauty queens, mukhang glitz and glamour talaga kasi I guess palagi maganda kami. Like, made up, hair, makeup. Pero when you're in an international pageant, walang tulog, walang kain, sobrang puyat. So every day talaga is a fight to really be there and push yourself. So for me, really the biggest lesson was to trust myself and to keep going kahit mahirap. Kasi I'm not doing this just for me, but I'm doing it for my country din. Oo nga, wow, ang ganda naman. Nung ginawa nyo to para sa bansa natin, mga go-negosyantes, and nagbunga. Noon nagbunga. Pero yung bang nung time na nandun ka sa pageant na to, naramdaman mo ba na parang ako na to? Kumbaga, kailan mo na-realize na parang may edge ako sa ibang mga candidates din? I guess it helped kasi ako lang talaga yung only Asian doon. And everyone else was Latina or European. So, iba talaga yung look ko sa lahat. Pero when I got there, parang tinanggap na yung feeling na parang baka hindi ako mananalo. Kasi yung mga kasama ko matangkad, maganda, super sexy din sila, at really matalino. So, yung chances ko talaga, it's fair game. I might not win, I might win. So, for me, it was really a journey of having to trust myself and, you know, if kaya ko, kakayanin talaga. Yes. Diba? But I really felt like sa coronation mismo, unlike yung mga sinasali ko na national pageant, I felt calm. I didn't feel nervous, like parang baka hindi ako mananalo, baka I'll lose pa naman. Yes. Pero I felt very calm and I just left it up to God na parang kung ito yung destiny ko, then it's my fate to win. And when it was me and Venezuela sa gitna, sa middle, just like really praying to Lord, Lord, sana ako yung mananalo tonight kasi it's not just for me, it's for the Philippines. And na-manifest ko talaga na parang ako yung Reyna, tapos ayun, nanalo ako. Wow, grabe. Palakpakan naman natin, no, mga go-negosyantes. Grabe. Pero can you bring us at that moment nung ina-announce na? Siyempre from top, ano bang una mo na, Madia? Top ano muna? Parang top 12, Top 12? top 7, Top 7? and then top 2. Top 2. Nung nandun ka na sa top 2, alam mo ba sa sarili mo na parang ako na to? Honestly, hindi ako sure. Oh. Kasi yung, for example, yung co-candidate ko sa top 2, si Venezuela, super matangkad, super maganda. So Tapos parang, ano pa, host country oh, pa. hindi host country, pero what do you parang mean? home court Oo, nila. yes, Latina pa yes. siya. Oo. Tapos, yung time ng Q&A, Spanish lahat. So wala akong naintindihan. Oh. So parang wala akong, I wasn't sure yung answer niya. So I didn't understand what her answer was. So I couldn't gauge if I did well or I did better Yes. than the rest, diba? Tapos ako yung last na sumakat ng answer. So, I really was just hoping to God na parang, sana ako, kasi yung kalaban ko sa harap ko, parang, Oo. oh my gosh, feeling ko baka ito mananalo. Kasi, gets ko naman sa pageant nito, Hispanic pageant, so why would a Filipina win? Why would the organization give it to us? Pero I really prayed and I was like, I think because of how I was sa competition, super mabait ako, I tried to show them how us Filipinos are. Oo, Very yes. hospitable, very warm. I gave them dried mangoes sa closed-door interview. Oo nga, yes. So, at least so may- super masaya naman yung mga judges. So I did my best. And ayun, I was really happy. Pero
if you see my reaction sa video, parang hindi ako nanawala sa sarili ko. Parang super ugly pa naman yung reaction face ko. Hindi maganda, hindi pang beauty queen. Parang, ganun. Kasi nga parang hindi mo nga talaga ine-expect. Oo, Pero hindi ko yun ang na-expect masarap eh. Yung hindi mo ine-expect and biglang sa dulo, oh my goodness. Thank you, Lord. Talagang Thank you, Lord, talaga. Thank you, Lord. So, pero syempre, Dia, dahil before you enter the pageantry, you're also a recording artist, di ba? Yes. Guys, grabe recording artist si Dia, guys. Akala ko magpe-perform nga siya this afternoon. Oo nga eh, Oo nga, sana. pero abangan natin. And syempre, advocate for music therapy in mental health support. Napaganda nun. So, can you share how music influenced your well-being and why you believe it serves as a powerful tool for healing? Ayun ang maganda, no? For Ayan. healing. Well, music talaga really comes close to my heart kasi as someone who's experienced depression, anxiety, na-diagnosed, parang it was so hard to cope with and the only thing that really kept me going talaga was music. Kasi alam mo yung feeling na you found a song na para sa'yo talaga. Yung mga lyrics parang in-explain yung experiences mo, yun yung pinagdaanan mo. So, for me, when I find a song that's my own, parang, oh my gosh, someone feels the way I do. I can listen to it over and over again and parang nawawala yung worries ko. So, when it comes to writing my own music, ganun din. I write on paper and I let all the emotions flow out and it's the safest form of therapy, at least para sa akin. And that's why I want to advocate for that. I work with Cribs Foundation. So Cribs Foundation, if you don't know, it's a rehabilitation center for girls age 7 to 17. They're all victims of abuse. So super talaga malungkot yung pinagdaanan nila. Pero super mabait sila. They smile. They're super respectful. Like kahit super masama yung nangyari sa kanila, they don't let that affect how they treat other people. So when I'm there, I teach them music, voice lessons, piano lessons, and nakita ko talaga na parang yung eyes nila, they're shining. Super masaya na sila. And I just want to give them that tool, that therapeutic tool that they can use for their well-being din and everything. Oo. And that's what I want to share din with my music as well. Yan, ako, God bless you more dun sa advocacy mo na tagang music can be a tool for healing. Yes. Oo. At syempre, mga anong message mo sa mga next generation? Sigurado maraming gustong sundan ang yapak mo, Dia. Anong message mo for kung paano i-embrace ang kanilang identity, paano makakagawa ng difference in the world? Anong message mo sa kanila? So, I guess my message to lahat kayo, yung mga women here today, and to everyone watching on stream, or just women in general, that empowerment isn't an easy thing. Especially inner empowerment, self-empowerment. Kasi when we grow up, we see all of these things online, what's happening in the world, and we have a lot of societal pressure na parang kailangan ganito ako, kailangan maganda ako, I have to do this by this age. But we shouldn't think that way. We should be focused on ourselves, our actions, and who we truly want to be. Kasi we're really on our own timeline, and I hope people can see that. And that's the same with me. Kasi growing up, I didn't feel like I could achieve this. A lot of people told me, parang hindi ka pwede mag-beauty queen. You're too, parang at the time, masyadong malaki din ako. I had to lose so much weight. Tapos, hindi magaling yung walk ko. Or parang I'm just not fit for the crown that I won. Pero I use that as motivation to really bring me into the competition, do my best, and to win the crown. And that's what happened. So, that's all. You just have to trust yourself and do your best. And in one of my singles, it's about ganda-gandahan. So just be your most maganda, confident self. Because of course, who doesn't want to feel beautiful all the time? And what's most important as well is your inner beauty. If you let that shine, then you'll truly be your most beautiful. Ayun. Wow, ang ganda naman nun. Grabe, no? So, you're the perfect example sa mga pinagdaanan na ganyan. Pero, tignan niyo naman, guys. Dinala niya ang bansa natin para islayin lahat ng mga Yes, to slay.
Ayan, pero syempre, Dia, please promote your platforms, saan na pwedeng makakonect sa'yo, and ano pa yung iba pang social media accounts mo? So to everyone here, you can follow me at Dia X Mate on all streaming platforms like Spotify, Apple Music. My recent singles, Ganda-Gandahan, and Ikaw ang Pinili Ko, you can stream it now. And other than that, you can find my Instagram, my Facebook, my Twitter, my YouTube, TikTok, lahat. Just search Dia X Mate and then you'll find me there. Ayan. Yun, mga Go Negosyantes, once again, palakpakan natin na may kasamang hiyawan 2025 Reina Hispano-Americana, Miss Dia Mate! Thank you, Dia! Thank you so much po. Oras ng ambagan, ang mundo ko'y kagandahan, baby. Ganda-gandahan. At kung kailangan ng magbayad, ang mukha lang ang pambayad, baby. Thank you everyone. Guys, palakpakan naman natin. Pwede na ba, guys?